Hello everyone, good morning. May lagnat nga si Iya ngayon and pang 3 days na to ngayon. Yung lagnat niya is taas-baba and nawawala siya minsan and then bumabalik na naman kaya medyo nakakakaba. Kasi nung isang araw umabot ng 40 yung temperature niya. Eto nga naglalaro kahit na medyo mahina pa siya and yung mata niya namamaga talaga kasi kagabi iyak ng iyak and may sipon din siya. Medyo nabubuhayan nga ako kapag nakikita ko siya naglalaro kahit paunti-unti lang. Kasi kapag mahina siya, yung nanghihina din ako kasi nag-aalala talaga ako. Pabalik-balik na kasi tong lagnat niya. At eto nga, nakadapa na siya dito sa kwarto, hindi na siya naglaro. Nanghihina pa talaga siya and masama pa talaga yung pakiramdam niya. Ganyan nga siya minsan, umiiyak lang bigla. Hindi ko alam kung may masakit ba sa katawan or masakit lang yung ulo. Pinatulog ko na nga siya para makapagpahinga siya. Kasi hindi siya nakakatulog ng maayos sa gabi. Panay lang siya iyak, kaya namamaga na yung mata niya. Pagkagising nga niya, nawala na yung lagnat niya and medyo active na din siya kaya akala ko okay na talaga. At kinagabihan, eto nga, mahimbing naman yung tulog niya pero nung dumating yung papa niya, bigla siya nagising and doon nag-start na bumalik na naman yung lagnat niya. And napag-desisyon na ng papa niya na dalhin na lang siya sa ospital kinabukasan kasi yung lagnat niya pabalik-balik na talaga and ilang araw na yon, 4 days na. Buti na lang talaga meron akong pamilya na handang umalalay sa akin anytime talaga pagdating sa anak ko. Pagdating nga rin sa pagna-nebulizer, halos yung ate ko na yung gumagawa sa lahat kasi mas hindi umiiyak sa kanya si Iya. Mas marunong siya magpatahan talaga. Hindi naman iyakin si Iya pero natatakot lang siya kapag may nurse na. Nagka-trauma yata sa injections. Eto nga, medyo active na siya dito. Kasi nung una talagang pagdating namin dito, hindi siya talaga kumakain. Panay tulog lang siya halos isang buong araw. Natutulog lang siya, hindi siya kumakain, nagdedede, minsan lang din. Pero sabi kasi nung doktor na bumawi lang si Iya sa pagtulog kasi wala siyang tulog dito sa bahay talaga. Kaya ayun, na-feel at ease naman ako. Kaya sobrang saya namin na eto, medyo active na siya. Naglalaro na rin siya minsan. Kumakain na rin kahit konti. Sobrang konti yung kinakain niya. Pero at least, kumakain na siya, may progress na. Dumating nga din si mama kasi si ate umuwi muna. Kasi nagkasakit din yung asawa at anak niya. Medyo behave nga si Iya dyan kasi sobrang ginaw. Medyo napalakas kasi yung aircon dito sa kwarto. At dito nga, naglalaro na si Iya at ang papa niya. Sobrang saya lang tingnan kasi at least tumatawa na siya. Mapapa-thank you Lord ka na lang talaga. Kasi finally, hindi na siya ganun kahina and medyo okay na siya. Sobrang saya lang makita na medyo bumabalik din yung pagka-active niya, yung pagkabibo ng bata na to kasi sobrang makulit tong bata na to, sobrang ingay, sobrang daldal talaga nito. Kaya nung mga nakaraang araw, nakakapanibago talaga kasi sobrang hina niya, sobrang tamlay, yan wala talagang ka-energy. Kaya ngayon sobrang thank you Lord talaga kasi ayun, bumalik na yung sigla niya. 4 days na nga kami dito sa hospital, kaya yung billing namin umabot na ng 18K. Buti na lang covered siya sa PhilHealth, kaya yung nabayaran namin ay doctor's fee lang. Malaki raw kasi yung coverage ng pneumonia dito sa PhilHealth, kaya yung 18K na billing namin na-covered lahat. Kahit private hospital dito. Pneumonia nga yung findings ng doktor dito kay Iya, kaya yung lagnat at ubo niya ay pabalik-balik daw. Meron din siyang mild na UTI. Sobrang hilig din kasi uminom ng soft drinks at kumain ng junk foods ng batang ito. Kaya ito na yung naging resulta. Kaya lesson learned na rin to sa ating mga nanay. Hindi magkaka-lesson learn kapag hindi pa nangyari, 'di ba? After 4 days nga, sobrang saya namin nung in-announce ng doktor na pwede na kaming lumabas. Kasi nag-aalala din kami kapag lalo kaming tumagal dun sa hospital na yon. Kasi nga private, baka lalong lumaki yung bill namin. Nakakakaba din kasi yung bill ng kasama namin sa isang room. Umabot ba naman ng 31K? Sinong hindi mapapa-overthink dyan? Kaya nung pag-announce na pwede na kaming lumabas, nag-process agad kami para makalabas. Kasi hapon na rin yun, baka mag-close yung sa cashier. Pag inabutan kami ng umaga, another charge na naman yun ng kwarto. Dagdag sa bayad na naman, kaya as long as kaya, pinasa sa namin lahat. Hanggang dito na nga lang pala tong video na to. Maraming salamat po, sa susunod ulit.